Napahiya si Sara Duterte at grabing iyak dahil hindi ho pinatawad. Tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, kaspalad, at mapagmahal sa ating kapwa. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito mga kaibigan, Sara Duterte napahiya at umiiyak dahil sa kanyang paghingi ng tawad, nagmamakaawa sa taong bayan ay hindi ho pinatawad ng taong bayan pera ang kanyang tagasunod. Ano ang dahilan? Ano ang matinding dahilan kung bakit ayaw patawarin ng taong bayan itong si Sara Duterte at siyempre ng mga kinaukulan ho? Ay ganun din ang kanilang mga hakbang at gawain na hindi patawarin itong si Sara Duterte at ika nga po'y kulungan ang bagsak. Nako ho, ay matindi ho ito. Mga mahal kong taga-subaybay, kaya't inaanyayahan ko po kayo na huwag kaligtaan, palampasin, panuorin ang vlog na ito sapagkat napakarami nyo pa hong matutuklasan. Sa araw ng Pasko, Sara Duterte, talagang grabe ang iyak, humihingi ng tawad, nagmamakaawa, subalit hindi ho pinatawad. Ito mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo. Shout out po sa lahat at Merry Christmas. Enjoy po sa ating Pasko na pagdiwang. Ito po. Handali lang. Pagmamahal, pagpapatawad at respeto. Ito ang nilalaman ng mensahe ni Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino ngayong holiday season. Sa inilabas na pahayag ng Vice Presidente, hinikayat niya ang mga Pilipino na mag-alay ng pagmamahal sa isa't isa, lalo na sa mga pagmamahal, pagpapatawad at respeto. Mga kaibigan, nako. Alam niyo ay yung ibang sinabi kanina nitong si Sara Duterte ay nabigyan na po natin ng anumang komentaryo, subalit ngayon po ang bigyan natin ng highlight ay itong siya ay napahiya dahil hindi ho pinatawad siya. O ay paano patatawarin? Eh grabe ho ang ginawa di umano nitong kasalanan ayon sa lumalabas na investigasyon. Para sa lubos po nating maunawaan pa, huwag pong kaligtaan panoorin, pakinggan mga kaibigan itong mga susunod na ibabahagi ko po sa inyo. kapos sa buhay at may karamdaman. Tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, kaspalad, at mapagmahal sa ating kapwa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Ayun, narinig niyo po mga kaibigan. Itong mga binibitawan na utos, pahayag, pinapakalat ho ni Sara Duterte. Lumalabas lang ho mga mahal kung taga-subaybay sa kanyang mga binitawan na yan ngayong Pasko na gustong iparandam sa taong bayan, ikaw at ako ay isa hong uri pa rin natangkang pambubudol sa taong bayan, paniwalain sa kanyang mga sinasabi. Ang nilalaman ho ng kanyang mga sinasabi, ito ay isang uri na patawarin siya, mga kaibigan, sa mga nagawa niyang kasalanan. Ginagamit ang Pasko, ginagamit ang Panginoon, at siyempre, ginagamit ang salitang dapat magpatawad ng kapwa at magrespeto. Ikaw ba ay marunong rumespeto, Sara Duterte? Ikaw ba ay marunong magpatawad? Sa iyo nang galing na ikaw ang sabi mo, on the record,
ang mga sinabi mo na hindi mo kayang patawarin. Itong nangyayari sa iyo. Tungkol dito sa investigasyon, tungkol dito kay Pangulong Bongbong Marcos, at siyempre, ang taong bayan. Na ika nga oy, sinisingil ka sa pagiging ipaliwanag mo. Itong dapat mong ipaliwanag o kumukontra sa iyo, ay sinasabi mo rin na hindi mo patatawarin. Subalit ngayon, ang sabi mo, kailangan magpatawad, ano ka? Loko-loko, sinto-sinto, bali-balinto nga sinasabi mo kung ano-ano. Noon, maaring paniwalaan ka. Noong panahon na ni Digong, paniwalaan ka dyan sa mga sinasabi mo. Dahil hindi pa nabibisto ang pambubudol mo at ng inyong mga kasama. Ay ngayon bistado ka na. Ang daming nabisto sa iyo at natuklasan. Pag nanakaw di umano ng kabanang bayan, nabisto sa iyo. Mga pambubudol, nabisto sa iyo. Paano ka pa paniniwalaan? Ito pa, mga kaibigan. Nako po, ay matindi ito. Binigyang diin din ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagiging bukas palad sa kapwa. Sinabi pa nito na bukod sa mga material na regalo, dapat ding ipaabot ng mga Pilipino ang pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap, tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Ito ang tunay na diwa ng panahong ito. At ito ay isang paalala sa ating lahat. Hindi lamang Uy, may paalala sa inyo mga mahal, kung taga-subaybay. Itong si Sara Duterte. Alam ko namang hindi nyo ito pakikinggan. Naku po, budol talaga. ngayong buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Ayan po mga kaibigan, maliwanag ho. Iyan po si Sara Duterte. Kapaskuhan ay nagpapakalat ho ng anumang mga taktika, strategy, kumukuha ng simpatiya. Mga kaibigan, ayon nga, tayo ay naglibot-libot kahit dito ho, sa akin na YouTube channel, ay ang dami hong nagbibigay ng anumang kanilang public opinion. Yan po ay importanteng mahalaga, importante sa akin ng inyong mga public opinion. Nang mga sinasabi nyo po diyan, ay itong si Sara Duterte ay kumukuha lang ng simpatiya, hindi bukal sa kalooban ang kanyang mga sinasabi, wala na siyang kredibilidad na magsabi niyang kahit ilang ulit niya pang sabihin itong pagpapatawad, at ito po ay talagang taktika niya na siya ay hindi lang makadirekta na humihingi ng tawad sa taong bayan sa mga nagawa niyang kasalanan. Kaya't ginagamit ang Pasko, ginagamit ang Panginoon sa puntong iyan na humingi daw ng tawad at kailangan magpatawad. Ay nako, kaya sinasabi ko nga po, napahiya si Sara Duterte at grabing iyak dahil hindi ho pinatawad. Hindi ho pinatawad ng taong bayan sa kanyang mga sinasabi dahil nga hindi niya deserve at siya ay nagbabalat kayo. Hindi bukal sa kalooban ang kanyang mga sinasabi niya. At siyempre, kailangang managot at panagutan itong mga kaakibat na ika nga po'y kinakaharap sa kanya tungkol dito, confidential funds at ano pang dapat ikaso sa kanya, at siyempre, itong impeachment complaint, mga mahal kung taga-subaybay. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Mga kaibigan, tayo po ay nagbabatay at mayroon po tayong pinagbabatayan na ibinahagi ko po sa inyo. Maliwanag ho na nagalit kay Sara Duterte, hindi pinatawad itong si Sara Duterte. Kaya grabe ang iyak at napahiya. Yan po ang tinutukoy ko, ang taong bayan na marami nagsasabi diyan ho sa komento, sa comment section ng anumang mga komento nila na inaipawang aking nire-respeto. Basos man o hindi, in reaction, diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Merry Christmas! Alam ko po, enjoy po tayo lahat ha.
masarap mag-enjoy sa pagkainan ng iyong biniling pagkain ay iyong pinaghirapan at hindi po ninakaw sa kaban ng bayan. Hindi ko alam kung ito Sara Duterte. Dapat ganyan ang gawin mo, Sara Duterte. Ang tunay na enjoy, ang tunay na diwa ng Pasko, ang iyong kinakain sa pagkainan, ang iyong pinambili ng iyong pagkain sa pagkainan, ng iyong handa sa araw ng Pasko ay hindi ninakaw sa taong bayan. But ikaw, Sara Duterte, napakarami rin na nagbibigay ng anumang public opinion. Kahit anong gawin mo pang maganda at anumang handa sa iyong pagkainan, Sara Duterte, yung iba diyan ay kasama sa mga ninakaw mo sa taong bayan, di umano sa lumalabas ng mga piking resibo na related ho sa investigasyon. Okay, alright, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palapakan.